Nagtatalo si Gino at ang kanyang ina dahil ayaw pang pumayag nito na magkaroon siya ng nobya. 16 naman na siya at kaya na niyang i-handle ang isang relasyon. Gino, tumigil ka nga dyan sa mga pinagsasasabi mo ha. Alam kong malaki ka na para sa ganyan, pero nilalayo lang kita sa kapahamakan. Paano na lang kung mabuntis mo yung babae? Sige nga, alam mo na ba kung paano yung mga kontrol-kontrol na yan? Di ba hindi? Kaya tigilan mo ko, tapos ang usapan. Final nitong sabi. Wala nang nagawa pa si Gino kung hindi magkulong na lamang sa kanyang kwarto. Naglaro na lang siya ng mobile games at nagdribble-dribble ng bola. Wala bored na bored siya at walang magawa. Ayaw naman siyang palabasin ng mama niya, kaya no choice kundi magmukmuk sa kwarto. Kinabukasan, nagising si Gino ng maaga. Ipasok pa kasi siya dahil grade 10 na siya at graduating. Inaasahan ng mama niya na makakagraduate siya at hindi magbubulakbol. Break time nila at nakatahimik sa isang sulok nang marinig niya ang mga kaklaseng lalaki na nag-uumpukan sa sulok ng silid ng kanilang paaralan. Na-curious siya kaya naman lumapit siya sa mga ito. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita kung ano ang pinag-uumpukan ng mga ito. May pinanonood kasi ang mga ito. Hindi niya maintindihan ang sarili at hindi niya maialis ang paningin sa video. Kitang-kita niya ang mga ginagawa doon. Bago pa mapunta sa kung saan ang panonood niya, iwinaksi na niya ang ulo tsaka lumayo sa mga ito. Rinig na rinig niya ang mga ingay sa pinapanood ng mga ito. Tinakpa ni Gino ang kanyang tenga upang mawala sa isip niya ang nakita. Ngunit hanggang pag-uwi niya, hindi na yun nawala pa sa kanyang isip, lalo na nang bumungad sa kanya ang kumare ng kanyang mama na si Trixie. 32 na si Trixie at madalang lamang kung pumunta doon ng babae. Pupunta lamang kapag may nais ibigay o sabihin sa mama ni Gino. Maputi si Trixie at maalagas sa katawan. Mabilog din ang mga hita at may mahabang buhok. Maamo ang mukha nito at may mapupulang mga labi. Pagpasok niya, nagkukwentuhan ito at ang kanyang mama. Masayang nagkukwentuhan na magkaibigan. O Gino, narito ka na pala anak. Magbihis ka na at tikman mo ang niluto ni Tita Trixie mo. Naku, napakasarap. Tukoy ng ina niya sa cookies na nasa mesa. Tinignan ni Gino ang cookies na nasa mesa. Ngunit sa mga binti ni Trixie napaling ang kanyang mga mata. Napalunok siya dahil gano'n na gano'n ang nakita niya sa videong pinapanood ng kanyang mga kaklase. Pinilig niya ang ulo tsaka pumasok sa kanyang kwarto. Lingid sa kaalaman niya, kitang-kita ni Trixie ang mga nakaw na tingin ni Gino sa kanya. Napangisi na lamang si Trixie. Kinagabihan, hindi mapakali si Gino, kaya naman lumabas na siya para magpahangin. Ngunit laking gulat ni Gino nang harangin siya ni Trixie sa pasilyo at hatakin siya nito sa kwartong inuukupan nito ngayon. Shh, huwag kang maingay sweetie. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin natin. Sabi nito sa mapang-akit na salita. Sa unay hindi naintindihan ni Gino ang ibig sabihin ni Trixie. Ngunit nang yapusin siya nito at paliguan ng halik, doon lamang niya naintindihan ang ibig nitong iparating. Wala pang alam si Gino, kaya naman hindi siya gumagalaw at nakatingin lamang kay Trixie. Doon naintindihan ni Trixie na wala pa itong alam. Kaya naman siya na ang gumawa ng mga bagay na talaga namang ikakasaya ng binata. Ilang araw na wala sa sarili si Gino dahil sa pangyayari sa pagitan nila ni Trixie. Ganoon pala ang pakiramdam ng ginagawa nito ang bagay na yun. Masaya sa pakiramdam at nakakawala ng problema. Ang problema nga lang ay nawawala sa pag-aaral si Gino dahil kung minsan hindi siya nakakapagsagot ng maayos sa mga quizzes. Minsan naman natutulala siya at iniisip ang mga kaganapang iyon. Bro, ang baba ng score ko sa math. Grabe, hindi ko naintindihan yung formula ni ma'am. May inis sa boses ni Kaloy na kanyang kaklase. Ako din naman mababa. Sagot niya rito. Ano?
Mababa ka rin? Eh di ba matataas lagi yung mga score mo? Ikaw nga yung matalino sa ating magbabarkada. Napalunok si Gino. Totoo kasi ang sinasabi ni Kaloy dahil siya naman talaga ang focus pagdating sa pag-aaral. Palagi kasing nakamonitor ang mama niya. Parati siyang pinupuntahan sa kwarto at sinisilip kung nag-aaral ba siya ng maayos. Ngunit ngayon nga, wala siyang maayos na naisasagot sa lahat ng mga itinuturo sa kanya. Magmula nang mangyari iyon sa pagitan nila ni Trixie. Hindi pwede yan bro, sigurado kung pagagalitan ka ni tita. Tukoy ni Manuel sa kanyang mama. Oo nga bro, tiyak pagagalitan ka nun at panigurado ako din masasabon. Sasabon ako ng mama mo nito pag nagkataon na mababa tayo sa mga susunod na gawain. Nag-aalalang sabi ni Sean. Kaya naman pagka-uwi ng bahay ni Gino, agad siyang nag-aral muli. Binalikan niya ang pinag-aralan nila kanina nang sa ganun, bukas maintindihan at makakasabay na siya sa mga itinuturo ng kanilang guro. Nang matapos sa pagre-review, siya namang pasok ng mama niya, kaya nagulat siya. Mabuti na lamang at nadatnan siya nito nakakayari lamang sa pag-aaral. Anak, heto magmerienda ka muna. Di ka lumalabas magmula kanina. Hindi mo tuloy nakita ang tita Trixie mo. Dumalaw siya at iniabot sa akin yung 3,000 kong nahiram. Wala na kasi tayong panggastos eh. Wala pa namang padala ang tatay mo. Sa makalawa pa. Malungkot nitong sabi. Hiwalay na kasi ang mga magulang ni Gino. Tanging ang ina na lamang niya ang nagtataguyod sa kanya at nagpapaaral kung kaya't hirap din para dito ang maglabada. Kung minsan kasi masasakit na ang mga kamay at likod nito. Awang-awaman, wala naman siyang magawa dahil ang gusto nito makapagtapos siya ng pag-aaral. Pasasaan ba't makakayari din siya ng pag-aaral, maiahon niya rin ang ina sa hirap. Makalipas ang 2 araw, naroon na naman si Trixie, kaya naman hindi mapakali si Gino. Sa ayos kasi ni Trixie, kahit na sinong lalaki, mapapatingin dito. Lalo na nga si Gino na hinahanap-hanap ang pinagsaluhan nilang init ng gabing yun. Gusto sana ni Gino na tigilan na ang nangyari sa kanila. Ngunit si Trixie naman ang nagpresenta sa kanya, kaya naman pinagbigyan niya na ito. Wala ang mama ni Gino ng araw na dumating si Trixie, kaya naman nasolo nila ang buong kabahayan. Marami nang alam si Trixie kung kaya't napakagaling nito. Si Gino ay wala pang alam. Masaya si Trixie na siya ang unang nakasama ni Gino. Itinuro niya sa binata ang mga bagay na hindi pa nito alam. Matagal na ring nananabik si Trixie sa presensya ni Gino. Kaya naman, pinuntahan niya na ito sa bahay nito. Nataon namang wala ang ina nito. Kaya naman, malaya niyang masasolo si Gino. Inatak niya ito sa kwarto at doon, hinalikan niya ito. Nauwi na naman sa mainit na tagpo. Hindi lamang iyon 2 beses nila iyong ginawa na talaga namang nawawala sa wisyo si Gino. Kakaiba sa kanyang pakiramdam na para bang nasa alapaap at nililipad ng hangin. Alam ni Trixie na ito ang una ni Gino, kaya naman talagang ginalingan ni Trixie. Mabilis lang narating ni Trixie ang dulo at ganun din naman si Gino. Iniwan ni Trixie si Gino na mahimbing na natutulog nang sila ay matapos. Binigyan niya rin ng 2,000 piso ang binata. Nilagay niya yun sa wallet nito upang paggising ng binata, makikita nito yun. Ang asawa ni Trixie ay nasa ibang bansa. Mayaman at may negosyo, ngunit hindi iyon sapat para maging matibay ang kanilang relasyon. Hindi kasi siya nito binibigyan ng oras at wala na itong ibang ginawa kundi magtrabaho at isubsub ang sarili sa pamamahala ng mga negosyo. Oo nga't mayaman, mapera, may alahas at sunod sa luho si Trixie. Kahit wala silang anak ng asawa niya, hindi pa rin iyon sapat para magtagal siya at magtiis dito. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, naghahanap siya ng lalaking nais niyang makasama sa buhay. May malaki na siyang ipon, alahas man o pera, kaya pwedeng-pwede ng panimula. Ngunit sa lahat ng nakarelasyon niya, si Gino ang pinakabata. Malakas din ang apil nito kay Trixie at talaga namang noon pa niya nakikita si Gino kada pupunta siya sa bahay ng kaibigan niyang si Leia. Nakilala kasi niya si Leia
noong nagtatrabaho si Leia sa palengke. Nanakawan siya at nataon na nandoon sa pinangyarihan si Leia. Kaya naman, nahablot ni Leia ang lalaki at nagtawag ng mga tambay. Nahuli ang lalaki at naibalik sa kanya ang bag niya na naglalaman ng 30,000 cash, mga credit card at alahas. Mabuti na lamang at naroon si Leia. Kung hindi, nalimas ang mga laman ng bag niya. Dahil sa pasasalamat, inabutan niya si Leia ng 5,000, ngunit hindi kinuha ng babae. Ang gusto lamang daw nito ay trabaho. Kaya naman, inoffer niya kay Leia na maglabada ito ng mga damit niya kada Lunes at Biyernes. Hanggang sa nakapagpalagay niya na ito ng loob at pumupunta na siya sa bahay ni Leia, kung saan ay bata pa noon si Gino na nasa edad 13 pa siguro. Ngayon ay talaga namang malaking bulas na. Bagaman payat, ngunit unti-unti nagkakamasal na rin ang katawan, bagay na nagugustuhan ni Trixie. Sa mga susunod na araw, nais niyang ayain ng binata para mamasyal. Gusto niyang bilhan si Gino ng mga damit at gamit. Gusto kasi niyang makuha ang loob ni Gino para naman hindi na ito mailang sa kanya. Noon pa lang, nakitaan niya na ng kaastigan si Gino. Akala ni Trixie, napupugian lang siya kay Gino. Ngunit nang maglaon at mapagmasdan niya ito, ay iba na ang nasa isip niya. Para kay Trixie, papasa na ito bilang lover niya. Bago siya umalis, pinagmasdan muna niya ang mukha ni Gino. Kinakabisa kasi niya ang maamong mukha nito. Nang gigigil man sa binata, isinantabi na muna niya iyon dahil kailangan na muna niyang umalis. Ang asawa kasi niya ay uuwi ng Pilipinas, kaya kailangan na naman niyang paamuin ito at tutuin. Hihingaan niya ito ng malaking halaga at ibabangko nang sa ganun, lumaki palalo ang itinatago niyang pera. At kapag nakuha niya na iyon sa asawa niya, igagala niya si Gino at ipapasyal niya sa kung saan ito gusto. Ibibigay niya dito ang mga gusto nito at baka pag-aralin pa niya ng kolehiyo kung nanaisin ng binata. Kinaumagahan ay maagang nagising si Gino. Dahil Friday naman, nag-jogging pants na lang siya at white t-shirt. Tuwing Friday kasi PE lang ang ginagawa nila. Konting activities at practice ng basketball. Sumali si Gino sa tryout ng basketball sa school nila. Yun kasi ang sports na gusto niya noon pa man. Kapag weekend nga, lumalabas siya at naglalaro sa court ng kanilang barangay. Bro, laro tayo mamaya sa court nyo. Tukoy ni Kaloy sa court na malapit lamang sa kanilang bahay. Mabilis siyang tumango. Sige bro, punta kayo, kita-kita na lang dun. Sagot niya. At nang araw na iyon, nagkayayaan silang apat na maglaro ng basketball sa kanilang barangay. Pagka-uwi, nagulat siya ng maraming grocery at kung ano-anong pagkain na nasa sala. Rinig niyang may tao sa kusina, kaya naman sinundan niya ang tunog. Nakita niya roon ang ina na nag-aayos ng mga pinamili nitong grocery. Kunot noon niya itong nilapitan. Ma, saan niyo naman po nakuha ang mga yan? Ta kanyang tanong pagkalapit dito upang magmano. Ay Gio anak, nariyan ka na pala. Oo, ang dami no. Binigyan kasi ako ni Trixie ng 5,000. Ang sabi niya pa-bonus daw niya sa akin ito dahil matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. At isa pa'y nandoon ang asawa niya at ang iba dito'y pasalubong ng Tito Ricardo mo. Wika ng kanyang ina at tinutukoy nito ang asawa ni Trixie. Hindi agad nakasagot si Gino at tahimik na pinagmamasdan ang ina niyang masayang nag-aayos sa kusina. Naalala niya ang perang nakita niya sa wallet niya kahapon pagising niya. Wala na si Trixie at alam ni Gino na ito ang nag-iwan ng pera sa kanya. Hindi niya yun ginalaw, balak niyang ibalik yun sa babae. Anak, ang pogi talaga ng Tito Ricardo mo kahit 42 na. Naku, napakamaskulado pa rin. Swerte ni Trixie dahil mabait ang asawa niya kahit na madalang itong umuwi. Sambit nito habang busy sa pag-aayos. Ma, lalaro lang po kami sa court ng mga kaklase ko. Saglit lang ako doon. Uuwi po ako ng 5:00. Tumango ang ina niya habang busy pa rin ito sa pag-aayos ng dilata. Teka Gino, hindi ka ba muna magmemeryenda anak? Pigil nito sa kanya nang tatalikod na sana. Hindi na po ma, busog pa po ako.
sabi niya tumalikod. Pagdating sa covered court ng barangay nila, natanaw agad niya ang mga barkada niya. Nakaupo ang mga ito sa bench at may mga kausap na iba pang kakilala na nakitira din sa kanilang barangay. "Oh, nandiyan na pala si Gino eh." Turo ni Sean sa kanya nang matanaw siya nito. "Oo nga, tara. Segunda naman ni Kaloy." Tumayo na ang mga ito at lumapit sa kanya. Nag-fist bump sila gaya ng lagi nilang ginagawa kapag sila ay nagkikita-kita. Apat-apat ang laro, si Gino, Sean, Kaloy at Manuel, habang sa kabilang team naman may mga kakilala at naging tropa na din nila. Nang magsimula ang laro, naka-score agad ang kabila dahil nakuha ng mga ito ang bola. Mabilis na ipinasa agad ni Manuel ang bola kay Sean at itinakbo sa basket, ngunit hindi ito na-shoot. Mabuti na lamang at nasa ilalim si Gino. Advantage niya iyon dahil sa laki niya, kaya naman mabilis niyang na-shoot ang bola nang mahawakan niya ito. Gulat siyang napalingon sa bench nang magsigawan ng mga kababaihang nanonood. 5 ang mga iyon at nagkakantsawan habang binabanggit ang pangalan ni Gino. Habang naglalaro, naintriga si Gino sa mga ito dahil panay ang cheer ng mga kadalagahan sa kanya. Hindi niya kilala ang isa doon at ngayon lamang niya iyon nakita. Samantalang iba, nakita niya na dati sa lugar. Parang may nag-uudyo kay Gino na mas galingan pa, kaya naman ginalingan niya at pinatunayan sa mga ito na magaling siya. Nang lamang na sila ng puntos, tinapik siya ni Kaloy. "Pre, type ka yata ni Maxine. Pinsang buo ko yan, pre. May pang-asar sa mukha nitong sabit kumindat." "Go, Gino. Libre na daw ni Maxine yung palamig mo mamaya pagkatapos ng game nyo." Hiyaw ng isa sa mga ito. Kitang-kita ni Gino kung paano yumuko si Maxine. "Ayos yan, pre. Single ka ngayon, pagkatapos ng game taken ka na." Nakigaya na rin ang iba niyang barkada sa pang-aasar ni Kaloy sa kanya. Wala sa sariling napangiti si Gino. Bigla ay parang kumabog ang dibdib niya nang mapatingin kay Maxine. Maamo at mamula-mula ang mukha ng dalaga. Mahaba rin ang buhok nito hanggang bewang. Maliit lamang si Maxine, ngunit malakas ang apil nitong taglay. Medyo chubby man, hindi iyon kabawasan sa gandang taglay nito. "Ano bro, tulungan ka namin kunin FB niya mamaya. I-chat mo tapos ligawan mo." Dagdag ni Sean. "Kaming bahala sa'yo. Diskartihan mo para mapasagot mo agad." Wika naman ni Manuel. "Papabanguhin ko ang pangalan mo kay Insan bro," sabi ni Kaloy at tumakbay. Kinagabihan nga, nakuha ni Gino ang FB account ni Maxine. Agad niya itong inistok at nanlaki ang mga mata niya sa mga inilabas na photos ni Maxine. Kuha kasi ang kadalasan sa mga pictures nito sa beach at talaga namang napaka-sexy nito sa mga swimwear. At ewan ba ni Gino, hindi niya na maialis sa mga mata sa picture ni Maxine. Kinuha pa nga niyang ilan doon. Pagkatapos ay sinave. Agad din siyang nag-message kay Maxine, ngunit offline ang dalaga. Sana lang ay i-accept nito agad ang friend request niya. Inantay niya ang dalaga, ngunit 11:00 na, hindi pa rin ito napapansin ang message request niya. Pinalak na lamang niyang matulog at bukas na lang niya ito titignan. Baka kasi matulog na ang dalaga at hindi na nito napansin ang kanyang message dito. 2 araw na silang nagkakausap ni Maxine, magmula nang i-accept siya nito sa Facebook. Nag-reply din ang dalaga sa mga message niya dito at ngayon nga, nag-uusap na sila. Naninibago si Gino sa nararamdaman. Magmula kasi nang nagkausap sila ni Maxine, hindi na siya mapalagay. Palagi na kasi siyang kinakabahan at hindi mapakali. Kapag nasa school, inaabangan niya ito. Doon kasi nag-aaral si Maxine. Tinatanaw niya ito mula sa malayo, tuwing papasok at pauwi ng school. Kung minsan naman, nakasabay niya ito ng lunch sa pamamagitan ng mga barkada niya. Ginawa ng mga ito ng paraan, kaya niya nakasama si Maxine. Sabihin ng natutorpi siya, marahil ay ito kasi ang first time niyang magkagusto ng husto. Hindi niya na nga naisip si Trixie ng ilang araw at nawala na sa isip niya ang babae. Nagulat siya ng isang araw, bigla na lang mang sumulpot ito sa kanilang bahay. Naroroon ang ina niya at kausap ito sa sala. Hindi siya lumabas ng kwarto upang hindi siya makita ni Trixie.
Bigla kasi siyang nawalan ng gana nang ito ay makita. Kitang-kita niya kung paano kumislap ang mata ni Trixie nang panandali ang magkatitigan sila. Para siyang nandiri bigla sa pangyayari sa kanilang pagitan. Nadala lang pala siya ng kuryosidad at pagiging walang muwang, kaya niya nagawang makipagtabi kay Trixie. Ngayon tuloy, pinagsisisihan niya ang mapalapit kay Trixie dahil may asawa pala ito at kasal. Hindi niya naman alam na kasal ito. Buong akala niya walang sabit si Trixie. Ngayon ay alam niya na't wala na siyang balak na makipaglapit pa sa babae, kahit pa nga napakagaling nito pagdating sa kama. Talaga namang napasaya siya nito. Bukod pa doon, talagang nasisiyahan talaga siya sa ginagawa nila. Ngunit mali ang lahat ng yun dahil may pamilya na ito. Kahit pa walang mga anak, kasal pa rin naman. Ayaw niyang sa huli ay malaman iyon ng mama niya at magkagalit ang magkaibigan nang dahil lamang sa kanya. "Hi, kamusta ka?" Bungad sa kanya ni Trixie. Nakasilip ito mula sa maliit na siwang ng pinto niya na inusog ng kaunti ni Trixie upang sapat na masilayan si Gino. "Anong ginagawa mo dito?" Nabibigla niyang tanong. Sa totoo lang, ayaw niya itong makausap. "Wala naman," aniya habang pumapasok na ng tuluyan sa loob ng kanyang kwarto. "Gusto ko lang na makita sa mga mukha mo kung na-miss mo ba ako." Mapang-akit na sabi nito habang dahan-dahang gumagapang sa kama palapit sa kanya. Nakaupo kasi si Gino at nakasandal ang likod niya sa headboard ng kama. Ganun pa man, nag-init ang pakiramdam ni Gino. "Hindi ko natatanungin kung na-miss mo ba ako. Base sa reaction mo, alam ko na ang sagot." Maliit ang boses na ginamit ni Trixie bago pinadaanan ng halik ang mga labi ni Gino. Nadadarang na siya sa apoy na niliyaban ni Trixie. Nawawala na rin siya sa tamang pag-iisip at tinadama na lamang ang palad ni Trixie. Ang lahat ng sinabi niya kanina sa kanyang isip, agad na nawala dahil narito na si Trixie. Balak na sana siyang halikan nito nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Maxine. Bigla siyang natauhan at bumalik sa realidad ang kanyang isip. Naitulak niya ng bahagya si Trixie, kaya naman napalayo ito sa kanya at bumagsak sa harapan niya. Mabuti na lamang at hindi sila nakagawa ng ingay. "Wala ang mama mo. Pinabili ko sa labas kaya walang makakaistorbo sa atin." Bakas ang irita sa mukha ni Trixie dahil sa ginawa niyang pagtulak dito. Akala nito, nag-aalala siya na baka makita sila ng ina niya. "Hindi, umalis ka na sa kwarto ko. Tapusin na natin to hanggat maaga. Wala akong balak na makipagrelasyon sa may asawa na." Madiing sabi ni Gino. Kita niya ang pagdaan ng sakit, pagkalito at galit sa mga mata ni Trixie dahil sa kanyang sinabi. "Ano bang sinasabi mo, Gino? Yung asawa ko? Walang problema. Hihiwalayan ko siya para sa'yo. Magsama tayo. Marami akong ipon dito at magiging panimula nating dalawa." Desperadang sabi ni Trixie. At muli, lumapit sa kanya. "Hindi mo naiintindihan. Kaibigan ka ng mama ko. Malito at isa pa napakabata ko pa para sa ganito. Wag na ako, iba na lang. Marami pa namang iba dyan. Hindi kita kayang magustuhan." Mahinahon, ngunit may pag-iingat na bigkas ni Gino. Kita niya ang lungkot sa mga mata ni Trixie. Akala kasi niya, may pag-asa na maging totohanan ang nangyayari sa kanila ni Gino. Handa pa naman siyang pag-aralin at tustusan ang buhay nilang mag-ina. Inaamin niya na gusto na rin niya si Gino at sa totoo lang, ayaw na sana niyang mawalay dito. Ngunit kung nais nito na tigilan na nila ang nangyayari sa kanila, igagalang na lamang niya iyon. At kahit na ganoon, tutulungan pa rin niya si Gino sa pag-aaral. Alam naman niya na napakabait na bata ni Gino. Kahit papaano, may malasakit pa rin siya dito. Malungkot siyang napatingin kay Gino. Ginagad niya ang mga palad nito at hinawakan ng mahigpit. Ito na ang huli na mag-uusap sila ni Gino. Kaya naman, sasabihin niya na ang nararamdaman kay Gino. "Kung handa ka na sa desisyon mo, wala na ako magagawa pa. Sana'y maging masaya ka. Mahal na mahal kita kahit sandali lamang ang ating pinagsamahan. Gusto ko sana kahit wala na tayong komunikasyon, maging magkaibigan na lang tayo."
Huwag kang mag-alala. Tutulungan pa rin kita sa pag-aaral mo. At handa akong maging sandalan ninyo ni Leia. May ngiti sa labing sabi ni Trixie bago umalis sa kwartong iyon ni Gino. Gaya nga ng sabi ni Trixie, hindi na ito muli pang nanggulo sa kanya. Pupunta lamang ito kapag may ibibigay kay Leia o kay Gino. Tinutulungan pa rin naman niyang mag-ina na makaahon. Binigyan nito ng puhunan ng ina ni Gino upang makapagpatayo ng grocery store nito sa harap lamang ng bahay ng mga ito. Napagpasyahan kasi ni Trixie na sumunod na lamang sa bansa kung saan naroon ang kanyang asawa. Nais na niyang kalimutan ng tuluyan si Gino at maggagawa na lamang niya iyon kung lalayo siya at hindi niya na ito makikita. Samantala si Gino at Maxine naging malapit pa sa isa't isa. Hindi kalaunan, ipinakilala niya ito sa kanyang ina. Hapon nun, napagpasyahan niyang sabihin sa mama Leia niya na mayroon na siyang nagugustuhan. Ma, si Maxine po, nililigawan ko. Pagpapakilala niya kay Maxine. Naglahad ng kamay si Maxine sa nanay ni Gino. Tinitigan lamang iyon ni Leia. Gino anak, masyado pang maaga para rito. Alam mo, hindi naman sa tumututol ako sa relasyon ninyo. Pero napakabata niyo pa para dito. Paano kung hindi na kayo makagraduate at mawala ako? Sino na lang ang mag-aarog at bubuhay sa'yo? Samantala si Maxine ay nakaramdam na hindi gusto ng ina ni Gino na magkaroon sila ng relasyon. Napayuko na lamang ang dalaga at nakinig sa mag-ina na nagtatalo. Ma, hindi naman po kami papasok sa relasyon na gaya ng iniisip nyo. Ang gusto lang namin, ipaalam sa inyo na kaming dalawa ni Maxine ay nagmamahalan. Gusto ko sana na marinig sa inyo ang pagsuporta. Imbis ay pagtanggi pa ang nais niyong para sa amin. Ma, malaki na ako at alam ko naman ang ginagawa ko. Hindi ko po hahayaan na hindi ko matapos ang kolehiyo. Magtatapos po ako, ma, at may kailangan pa po akong patunayan sa inyo. Gusto ko pa po kayong bigyan ng magandang buhay. Gusto ko rin na patunayan sa pamilya ni Maxine na hindi nagkamali ng pinili ang kanilang anak. Mahabang paliwanag ni Gino. Nasasaktan kasi siya sa mga sinasabi ng kanyang ina. Noon pa kasi, hadlang na ito sa pagkakaroon niya ng GF. Hindi niya gagawin kay Maxine ang naranasan niya kay Trixie. Nangailangan lamang siya ng mga oras na iyon. At dala ng kuryosidad, napapayag siya nito sa nais. Ngunit ngayon ay iba na. Dahil mahal niya si Maxine at handa siyang magpigil ng kanyang pangangailangan para sa dalaga. Nais muna niya na makapagtapos siya at may mapatunayan. Anak, Diyos ko salamat. Salamat at nakapagtapos ka. Masayang-masaya ang ina ni Gino dahil sa wakas nakapagtapos na siya ng kolehiyo at board exam na lamang ang kailangan niyang ipasa upang sa ganoon tuluyan na siyang maging isang arkitekto. Ma, salamat po sa inyo dahil nasa tabi ko po kayo palagi at hindi niyo po ako pinabayaan sa lahat ng mga pinagdaanan kong hirap. Ani Gino na may masayang ngiti sa labi. Niyakap niya ang ina at hinagkan nito sa ulo. Habang masaya silang nagmo-moment ng kanyang ina, natanaw niya si Maxine na nakasuot din ng graduation dress. Marami ang kasabayan nila na estudyanteng nagsipagtapos din. May mga ngiti din sa labi ang mga ito at masayang nagtatawanan. Ang iba naman, emosyonal at nagiiyakan, nagsiselfie o hindi kaya nagtatatalon sa tuwa. Lumapit sa kanya si Maxine at mabilis na yumakap. Thank you for always making me happy and contented. Thank you because until now, we're together and happy. We reach our dreams now. So what's your plan after this? Si Maxine na masayang nakatitig sa kanya. I am planning to be with you forever. I want to be your husband and mother of my child. Madamdaming saad ni Gino, nagyakap sila ng mahigpit. Sabay na binalikan ng mga nakaraang pinagdaanan nilang mga hirap para lamang marating ang kinaroroonan nila ngayon. Habang masaya silang nag-uusap na tatlo, ay may nahagip ang mga mata ni Gino. Sa dulo kasi ng pasilyo, may namataan siyang figura na pamilyar sa kanya. Agad siyang nagpaalam kay Maxine at sa mama niya para tignan ang kanyang nakita. Dali-dali niyang nilakad takbo ang babaeng nakita niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Trixie iyon. Gusto niyang makausap ang babae dahil nais niyang magpasalamat dito. Dahil kasi kay Trixie, nakapagtapos siya ng matiwasay. Kahit kasi hindi na nagpapakita pang muli sa kanya ito, dinadaan na lang sa mama niya ang pangsuportang ibinibigay nito.
Wala na siyang balita pa kay Trixie magmula nang mangyari ang huli nilang pag-uusap. Luminga-linga siya para mahanap ang babae, ngunit wala na ito sa lugar kung saan niya nakita. Naglakad pang muli siya sa mapunong bahagi, ngunit wala si Trixie. Bagsak ang balikat niya nang tumalikod siya upang bumalik na sa pwesto ni na Maxine, ngunit laking gulat niya nang makaharap niya ito. "Ako ba ang hinahanap mo?" Tanong ni Trixie na nakatayo sa harapan niya. Malaki ang ipinagbago ni Trixie. Mas tumaba ito ng bahagya at humaba ang buhok nito. Mas maputi din ito at may eyebag sa mga mata. "Kamusta ka na?" Maliit ngunit magaan ang bigkas ni Gino na tila tinatansya si Trixie. "Heto, masaya na ako sa kung anong meron ako. After kong umalis ng Pilipinas, naisip kong ayusin ang buhay ko at itama ang mga mali ko. Bumalik ako sa asawa ko at binago ang mga nakasanayan ko. Minahal ko siyang muli at hindi ako nabigo dahil mas minahal niya ako. Lalo pa nang mabuntis ako at biyayaan kami ng Panginoon ng kambal na anak. Napakasaya ni Ricardo dahil sa wakas nagkaanak siya sa akin at muling nabuo yung puso ko nang masilayan ko ang mga mukha ng anak ko. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Gino, dahil sa wakas nahanap ko ang tamang landas. Pasensya ka na sa mga nangyari sa pagitan natin, ha. Kung hindi mo ko na-reject noon, hindi ko makikilala ang mga kambal ko. Salamat sa iyo. Congrats din dahil nakagraduate ka na. At ngayon ay alam kong masaya ka kasama si Maxine." Mahabang sabi ni Trixie at may nakaukit ng ngiti sa mga labi. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat, Trixie, dahil sinuportahan mo ko hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Salamat at nakilala kita. Salamat at nagkakilala tayo. Babaunin ko ang alaala ng ating kahapon." Ani Gino. Nagyakap sila at nagpasalamat sa isa't isa. Ngayon ay buo na ang pagkatao ni Gino at handa na siya sa hamon ng buhay kasama si Maxine. Kailanman na hindi niya malilimutan ang una niyang tikim dahil doon ay mas naging malawak ang kanyang isip at pinalawig ang kanyang kakayahan.